Good evening, purihin ng Panginoon. Tayo po ay muling dinala. We are able, we are healthy to worship our Creator this Sabbath. Tayo po ay mag-aawitan. Atin po awitin ang The God of Abraham Praise, hymn number 11, English hymnal. The God of Abraham praise, who reigns enthroned above, ancient of everlasting days, and God of love, Jehovah great I am, by earth and heaven confessed, I know and bless the sacred name, forever blessed. The God of Abraham praise, at his supreme command, from earth I rise and seek the joys at his right hand. I all on earth forsake its wisdom, fame, and power, and in my only portion make my shield and tower. The whole triumphant host give thanks to God on high. Hail Father, Son, and Holy Ghost, they ever cry. Hail Abraham's God and mine, I join the heavenly lays. All might and majesty are thine, and endless praise. Praise to the Lord for our hymn of adoration. Hymn number 1. Tayo pa tayong lahat. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is thy help and salvation. All ye who hear, now to His temple draw near. Join ye in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shieldedly under His wings, yes, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires dear have been granted in what He ordaineth? Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy here daily attend thee. What the Almighty can do, if with His love He befriend.
Tayo manalangin. Labing balaan dalaygon, sinibahan mo na Diyos, tagiakas sa amo nga nalamay kinabuhi. Dako na usab ang amo nga pagpasalamat o Diyos, kay nakaabot kami Ginoo, niining balay lampuanan. Imo kaming giubanan sa tibok nga semana. Amo usab ginapanalangin o Diyos, nga hinaot nga ang among speaker nga si Bradani. Tagay siya Ginoong Diyos, sa langit nga magkaalam, nga samtang siya o Diyos tipik-tipik sa mga pulong nga hinaot Ginoo nga iya kining masaysay o Diyos o magapaminaw kami Ginoo sa labas ng mensahe. Pasayloa kami Ginoo sa mga kalapasan nga nabuhat sa nahuna sa pulong sa kananaon. Pagkagyo kami arang mahimo o Diyos kung wala ikaw. Busa mo kini ginatugyan, gipasalamatan pinagin ni Jesus nga among personal manluluwas. Amen. Happy Sabbath mga kapatid. Kamusta po ang bawat isa? Mabuti ang Diyos at tayo po ay sumapit muli ng araw ng Sabat at sa isang linggong nagdaan tayo po ay ingatan ng ating Panginoon. At tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya sapagkat sa maraming mga karanasan mga kapatid ay laging tapat ang Panginoon. Amen? Siya po ay tapat sa araw-araw. At sa gabing ito mga kapatid ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng ating pong pinag-aaralan na aklat ni Mrs. White, Evangelism. At tayo po ay nasa section 4. At may title po ito na, yung subtitle niya na naka-assign kay Elder Danny ay The Advantages or the Advantage of 2 and 2 or 2 by 2. So, yan po mamaya ang ating pong mapapakinggan. At salamat nga po ulit sa ating pong participants ngayong gabi. At tayo po ay makakarinig bago mag-start si Elder Danny ng isang awitin na ihandog po ni Brother Rafi. So, ibigay ko na po sa kanyang panahon. Magandang gabi po muli at happy Sabbath sa atin mga kapatid. Gipasaylo niya ang kalapasan, kalinaw at tunang labatnan. Giandam niya ang kaugmaon, busa siya atong alagaron. Gigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gitugyan ko ang tanan kay Kristo, gihalad ang kasing-kasing ko, gitalikdan ko na ang kalibutan, kay giandam na ang kaluwasan. Gihigugma ko si Kristo, kay
kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Gihigugma ko si Kristo, kay siya ang manluluwas ko. Kay siya ang manluluwas ko. Happy Sabbath po, mga kapatid. Sabbath. So, purihin ang Diyos. Kala ko kanina ay walang darating. 7:30 na. Pero purihin at dumami rin si Sister Bewley. So, salamat Brother Rapi sa magandang awit. Ang sabi po sa awit ay, minahal ko si Jesus dahil siya ang aking tagapagligtas. Gihigugma ko siya sapagkat siya ay manluluwas ko. Sa Cebuano yon, mga kapatid. So ngayon po ay pagpatuloy natin ang series ng ating pag-aaral. At ito ay mga practical application lang naman to, yung mga sinulat ni Ellen White, kung paano po, Ate Lisa, maging effective yung ating pong pagpapahayag sa mensahe o sa salita ng Panginoon. So ngayon po ay yung topic po na pinagkaloob niya sa atin ay yung the advantages of two. Sa Tagalog, mga bintahi ng dalawa. Nung ako'y nag-iisa sa isang maliit na kubo, Brother Pidik, siguro yon po ay mga panahon na 1988. Ay nakaranas po yung lingkod ng masyadong pagkalungkot, Brother Dexter, no? Kasi ako lang mag-isa sa isang maliit na kubo diyan sa church compound. Tapos dumating yung ako ay nilagnat, nagkasakit. Kasama pa yung LBM. Talagang nahirapan ako, Brother Pidik. Kaya pinasya ko, Ate Lisa, na maghanap ng partner. At hindi lang hanapin, kundi pupuntahan ko talaga siya. At ihingin ko na sa kanyang kamay na ako'y kanyang samahan hanggang kamatayan. Amen? So, ang disadvantage po pala ng nag-iisa ka, Brother Melfred, parang malungkot yung buhay mo. Totoo naman yun kasi sabi po ni John Donnie sa kanya pong salawikain, no man is in island. Ano daw pong sabi niya? No man is in island. Ang ibig sabihin, mahirap daw mabuhay ang isang tao sa Sister Bewley na nag-iisa sa isang maliit na isla. Nakapanood na ba kayo ng video na mga survival na sila po ay nalunod tapos siya lang mag-isa ang nakasurvive doon sa maliit na isla na yon? Kaya kung isipin mo, ikaw, Sister Rosnan, ikaw yon, ano kaya ang gagawin mo, no? Siguro, isipin mo, ang hirap po. At wala kang kausap, wala kang gamit,
Kasi hindi mo nga napaghandaan yun eh. Di bali sana kung nalunod ka, dala-dala mo sa katawan mo yung may itak ka, o kaya mayroon ka malang kaldero, mayroon ka malang, ano pang pwedeng gamitin, Sister Rose? Yung, para maging survival ka. No? Mayroon kang thermos, para kung malamig doon sa isla ay pwede kang magpainit kagad para hindi ka lalamigin. So ang hirap, kaya sabi ni John Donnie, no man is an island. Alam po niyo yung damdamin na nag-isa ay naramdaman din naman ito sa creation. Sino po yung unang magulang natin mga kapatid? Si Adan. Noong nakita niya na lahat po na nilalang ng Diyos ay may kasama. No? May kasama. Noong nakita niya sa kanya sarili, aba, ako lang pala dito ang walang kasama. Kaya malungkot ang buhay. Nicole, po si Nicole kung masaya ba siya diyan sa bahay nila. May kasama ka ba, Nicole? Ha? Ay, kung wala kang kasama, advice ko, maghanap-hanap ka ng makakasama. No? Total, graduate ka naman, may trabaho na. No? So, kung mayroong Brother Pidik na nagkagusto, wag mo nang bitawan, no? Basta Adventist lang. Ang hirap po na nag-iisa. Kahit si Adan ay nalungkot, si Sir Bioli. Kaya ano pong ginawa niya? No? Nakita ng Diyos. Ito lang maganda. Sa panahon pag tayo ay nalungkot, Sister Los, nakikita kaagad ng Panginoon yan sa atin. Kasi siya po ay Diyos na pagmahal, Diyos na mapagbigay. Kaya automatic po yun, no? Noong nakita niya si Adan na malungkot, ay pinatulog agad si Adan at kinuha yung tadyang dito sa kaliwa, no, na malapit sa puso para gawin niya itong babae. At pag nagawa niyang babae, Brother Rapi, ay ano po, hindi niya ito hahamakin, kundi kanya itong iibigin hanggang sa kanyang kamatayan. Amen? Sana, sabi nga iba, sana all. Sister Bioli, narinig mo daw ba kay Padi na ikaw lang ang aking mamahalin? Oh, Brother Pidik, baka hindi mo na nasabi ang kasi Sister Ruth. No? Pwede pang sariwain habang, kasi ang sabi nga doon sa akin nabasa, ang buhay ng tao ay isa lang, Sister Rose. No? Wala na po, hindi po nabibili yung ating hininga sa palengke. Kaya nga sabi, habang buhay ka pa, mayroong partner na pinagkatiwala ang Diyos ay iibigin mo na yan, Sister Lisa. Mamahalin mo na. Amen? Sabihin ng misis ko, humanda ka lang mamaya. So, ang Panginoon ay marunong talaga siya. No? Kasi sa Biblia, ang sabi po rito ni Solomon, sa kanyang sulat, sa Ecclesiastes 4, ang talata ay 10, no? Kung ano po ang disadvantage po ng nag-iisa? Sabi po dito ni Solomon na malinaw, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabango ng isa ang kanyang kasama. Ito po ay patungkol doon sa may kasama. Ano naman yung wala? Sabi niya, ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Totoo yan. Naranasan ko po yan, mga kapatid. Noong ako'y nalagnat, ako lang mag-isa ay wala talagang nagpuna sa noo ko. Walang nagbangon sa akin para ako ay painumin ng gamot. Ako'y gumagapang Sister Ruth doon sa CR, no? Kahit man mainit na mainit ang aking katawan at wala akong lakas. Kasi sabi po pala ni Solomon na ang taong nag-isa ay ano po, pag siya ay mayroong problema, wala po siyang ano po, kasama. Masaya po yung mag-asawa na nagdadamayan, no? Brother Pidik.
Malungkot naman pag laging nag-aaway. Kaya, dinisenyo ng Diyos yan, binigay sa iyo ng partner, ay magkasundo na magmamahalan. Amen? Amen. So, noong ang Panginoon, Brother Melfred, ay tinawag niya yung mga alagad, ay ano kaya ang disenyo o design na ginawa ng Diyos? Ang sabi po rito, isinugo ni Jesus ang 12 alagad at inutusan ni Jesus na lumabas ng dala-dalawa sa mga bayan at nayon. Ano daw po ang disenyo ng Panginoon? Dalawa-dalawa. Ginaya po niya yung principle ni Solomon. Pero si Solomon, palagay ko, ay gumaya lang siya sa Panginoon. Kasi doon pa lang sa Genesis talaga ay hindi na po pinabayaan ng Diyos na si Adan ay maging mag-iisa po, mga kapatid. So, ang sabi po rito ay hindi kailanman plano ng Diyos na ang tao ay lumabas na mag-isa na gumawa. Alam po niyo, yung ating pong pinag-uusapan ay may kinalaman po sa evangelism. Dala-dalawa po ang sinabi ng Diyos. Pwede ba, Rapi, na mag-asawa kayo? Pwede yun, no? Sa 1,000 missionaries ay mayroon pong maraming nagpatala na mag-asawa, Brother Pidik, sa ating gawaing frontier, no? Yung pumupunta dito minsan ay humihingi sila ng mga tulong sa atin. At isa po ako ron ay nakakatulong, ay mga mag-asawa ay sama-sama po silang umakyat sa bundok para doon sila ay makisama sa mga tao, pag-aralan kung anong mga kultura, pag-aralan kung anong kanilang mga gawain, at samahan sila sa araw-araw hanggang sa makuha nila ang simpatiya at hanggang sila ay magkaroon ng karapatan na papasok ang salita ng Diyos. So yun po, yung plano ng Diyos at kanyang disenyo, mga kapatid. At pwede rin magkakapatid, sabi rito, no? Sino po sa Biblia ang magkakapatid sa disipulo? Si John at saka si Felipe o si James? Magkakapatid. Pwede ring magkakasama sa isang grupo. No? Minsan kami ni Brother Melfred ay nagkaroon kami ng pagkakataon na kaming dalawa lang, no? Na kami ay umikot diyan sa Green Valley. At meron kaming mga karanasan, no? Yung isang bahay, sabi doon, ay dito na kami, ito na ang aming kinagisnandong, dito na rin kami mamamatay. Ganun po ang kanilang mga filosofiya. No? Mayroon namang ibang bahay na welcome ka. No? So, ganun po talaga. So, ang sabi po rito, karamihan sa aking pagmamasid sa mag-asawa ay hindi po tinawagan na magkaparehas ang karakter. Tama po? Tama naman talaga kasi iba-iba po yung pinanggalingan na tahanan yun eh. Nagdidepende po sa tahanan, kung anong karakter ng tahanan, yun din po ang mamamanahin ng mga anak. Kung ang tahanan ay magalitin din mga anak. Kasi sila po ang gumawa noon. Sa palagay nyo, Sister Helen, kung kayo ang mag-asawa ay sa maghapon, sino ba ang tahimik sa inyo? Ikaw o si Brother Willie? Si Brother Helen? Sa palagay mo, kung ang karakter mo ay karakter ni Brother Willie, masaya kaya kayo sa buong maghapon? Parang hindi. Bakit? Puro kayo tahimik eh. Di ba po? Pero dito sa Biblia ay sinabi po, pinili ni Juan o pinili ng Panginoon si Juan maging kasama niya si Pedro. Bakit po? Ano ang ugali ni Juan?
Ang sabi po rito ay, si Juan ay laging kalmado, maalalahanin sa damdamin ng iba, at mahusay magpapalakas ng loob. Yun po ang ugali ni Juan. Ano naman ugali ni Pedro? Sabi rito, si Pedro ay mabilis, masipag, masigasig sa pagkilos, pero matapang, no? At madalas nagkakasakit. So masakitin pala si Pedro. Siguro ang horoscope niya ay so, yung yung June? The year of the rabbit. Mahina ang katawan. Sakitin. So, hindi pala pwede magsama yung parehas ang ugali, mga kapatid. Bakit? Pupunta tayo sa sinabi ni Ellen White. Bakit po? Mas bintahe ang dalawa kaysa isa. Ang sabi po rito, una, ay maaari silang magtulungan. Pag nakaharap sila ng medyo mainit sa usapin, ang kaharap pala nila ni Brother Wilfred na nagdadalaw ay INC pala yun. Kung uminit, mayroong nagsusopla. Brother Wilfred, huwag mo nang anuhin yan. No? Kasi So, yun po yung advantage po ng dalawa sa dalawa, mga kapatid. Yung pala ay dinisenyo ng Diyos para mayroon siyang katuwang, no? At mayroong magpipigil. Pangalawa, nagpapalakasan sa loob ang isa't isa. Sa mag-asawa, minsan dumaan kami ng problema, Sister Rose, sa pamagitan minsan ng pinansyal. May panahon kami na nag-uusap kami lang dalawa. Mami, ano ba natin gagawin? So, pwede ka bang tulungan mo ako mag-isip? Ano ang gagawin natin? So, ganun po, no? Sister Lisa, naranasan mo ba yan? Yung piniling disenyo ng Diyos na mas maigi ang dalawa, kasi kung may problema, nagpapalakasan ang bawat isa. Purihin ang ating morning worship. Sorry po, hindi talaga ako nakakaati na. Kasi maaga ako nagbubukas. 5 o'clock pa lang, nasa baba na ako kasi hinahabol ko yung opening class. Marami kasing sumisigaw, Kuya Danny, magpapaprint na kami. Wala akong magawa, bababa po ako, mga kapatid. So, yan po, no? Nagpapalakasan sa isa. Ano pa? Nagpapayo. Minsan, hindi po lahat na pagdadalaw ay nasa mabuti, no? Minsan maka-encounter din kayo na hindi maganda. Kaya mas maganda pa rin talaga yung mayroong nagpapayo. Katulad ni Juan, ay laging napapayuhan ni Juan si Pedro. Bakit? Si Pedro, ano siya? Mapusok. Mainitin ang ulo. Kaya pag nakaharap sila, Brother Robert, ng debate, sabi ni Apostol Juan, Brother, huwag mo nang insisyan, no? Kasi baka magalit yan, no? So, alala ko tuloy si Pastor sino yung matanda, anakon ko ni? Yung naging pastor natin na walang buhok? Si Pastor Texon. Talaga naman. Ang ugali noon ay parang si Juan, no? Huwag naman ganyan, mga kapatid, no? So, napakaalumanay talaga ni Pastor Texon. Pag nagkabanggaan sa board, no? Mahinahon. Kaya, maigi rin talaga yung plano ng Panginoon na yung may partner ka, Brother Fred, pumili ka ng partner na ano ka ba, mainitin? Kung mainitin ka, pumili ka ng mahinahon, no? Para kung maka-encounter man ng mga debate, mayroon pong sumasaway. Ano pa?
nananalangin ng sama-sama, no? Ang lakas ng bawat isa ay nagdaragdag sa kahinaan ng isa. Oh, maganda pala, no? Pagkasama mo, minsan naranasan ko yan, no? Minsan pag tinamad ako mag-worship, gigisingin ako yan ni Mrs. Huy, bango na, mag-worship tayo, mag-pray tayo. So, niya ako mga kapatid, no? Napapasigla niya ako. Sabi ko yung Mrs. ko, minsan ko lang makikita yan sa church na tumatayo, pero rin pala siya, yung mayroon din kalakasan, Sister Rose, no? Humihila siya, sabihin, mag-worship na tayo at bago tayo matulog. So, ang sabi po rito ay manalangin ng sama-sama. Ano pa? Sabi rito ay magsaliksik ng Biblia na magkakasama. Naalala ko si Brother Ricky nung kami ay magkasama. No? Pupunta kami dyan sa BIP. Pag siya ang nakatayo, sabihin kagad, Brother Danny, ano ngayon talata? Ako naman ang papasa sa kanya. Pag ako naman ang nagtatayo, Sister Rose, nalimutan ko. Tanungin ko siya, Brother Ricky, saan nga ba yun? Naalala mo ba yun? Sabihin kagad niya. So, yun po, no? Ang kaigihan po sa disenyo ng Diyos na ginawa niya dala-dalawa ay kung magsasaliksik ng mga salita mula sa Biblia ay magkakasama, ay magkaroon sila ng malawak na kaunawaan mula sa katotohanan. Amen? No? Ang last po ay, sabi rito ay, kung sila ay nagkamali, maaari nilang itama ang isa't isa sa panalita, sa uluubin, upang ang katotohanan ay hindi maliitin dahil sa mga depekto ng mga tagapagtaguyod nito. Maganda pa rin talaga. Kasi kung ikaw ay best friend tayo, Brother Wilfred, nakita kita na mayroong nagawa na hindi mabuti, mayroon akong lakas loob na mag-advise sa iyo. Bakit po? Kasama-sama kayo araw-araw, no? Hanggang sa matuto tayo, mga kapatid. So, kung ang disenyo na ito ay orihinal na pinamamana ng Diyos sa atin, mga kapatid, bakit parang hindi natin na-apply sa church, Sister Rose? Parang mayroon akong mga grupo na nakikita sa probinsya na pag naglalakad, dala-dalawa sila. Hulaan ninyo kung sino sila, mga kapatid. Adventist ba yun? Parang hindi Adventist. No? Pero sayang, ang aral po, ang suggestion at ang plano ng Diyos, no? Ang plano ng Diyos kailanman ay hindi po pinanukalan niya na ang bawat isa sa atin tayo humayo na nag-iisa, mga kapatid. Ang disenyo ng Panginoon ay humayo tayo, mangaral na dala-dalawa. Praise God. Nakita ko si Vanessa, laging naka-post sa FB. No? Kasama si Sister Rona, mga kapatid. Sila po yung ating ngayong dalawa na pinili na sila po ay laging dumadalaw sa Green Valley. No? At maganda po yun, no? Kasi kailangan po talaga, naranasan po natin yan. Nung sama-sama pa ako kay Tatay Escalante, pag yan, umpisa, ibibigay kagad sa iyo yung prayer. Ikaw, Brother Danny, ikaw mag-opening prayer. Ikaw, Brother Danny, ikaw magbabasa. Bakit po? Mayroong dalawa kayo . Ako na bahala ang magpapaliwanag. So, ito po isang hamon sa atin, mga kapatid. Kung ang mga Mormons ay nagagawa nila ito, bakit po tayo mga Adventist? Hindi po natin nagagawa. So, sana po, magkaroon tayo ng pananaw tungkol dito. Sabi nga rito, hindi ba natin nakikita ang karunungan
ng pagkakaroon ng dalawa na magkasamang mangaral sa Ebanghelyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin. Happy Sabbath po. Hymn number 456, My Lord and I. Tayo pa tayo lahat. I have a friend so precious, so very dear to me. He loves me with such tender love. He loves so faithfully. I could not live apart from him. I love to feel him nigh, and so we dwell together, my Lord and I. Sometimes I faint and weary. He knows that I am weak, and as he bids me lean on him, his help I gladly seek. He leads me in the paths of light beneath the sunny sky, and so we walk together, my Lord and I. I tell him all my sorrows, I tell him all my joys, I tell him all that pleases me, I tell him what annoys. He tells me what I ought to do, he tells me how to try, and so we talk together, my Lord and I. He knows that I am longing some weary soul to win, and as he bids me go and speak the loving word for him, he tells me I am one just love and why he came to die, and so we work together, my Lord and I. Salamat po Diyos sa salita na inyong pinagkakalob sa amin. Kayo po ang nagkalob sa amin ng isang disenyo na hindi po nabubuhay na lumakad na mag-isa. Bagkus, kayo po ang nagkakalob sa bawat isang pamilya, nagkaloob po ng partner ang bawat isa. Tulungan kami o Diyos na lumakad na puno ng pagmamahal. Pagmamahal sa pamilya at pagmamahal po sa inyong banal na gawain. Tulungan mo kami na ang iyong banal na gawain ay maging kasangkapan ang bawat isa sa amin sa gabing ito, maging kasapan ang iyong pong buong iglesia na tapusin ang iyong pong banal na gawain. Pagpalain mo ang aming pastor, pagpalain mo ang mga opisyalis mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan po ni Jesus.